Mahal ko mga kapatid kay Kristo Jesus, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Tayo ngayon ay nasa ikawalong simbang gabi na. Kumusta na ho? Kaya pa bang tapusin? Kaya sa tulong at sa awa ng Diyos. Namiss ko ho kayo kagabi, ano ho? At may misa po ako sa Kainta kagabi at binilin ko po na magkaroon din ng Q&A. May mga nakasagot ba kagabi? Ngayon po, meron pa rin tayong tatlong tanong. No? Ewan ko kung mahirap po itong mga tanong na to ngayon. Ano? Pero may kinalaman, ano? Tandaan natin yung clue ano? Sa mga tanong natin ngayon, may kinalaman ito patungkol sa pagpapala. Patungkol sa pagpapala. No? Tandaan natin, patungkol sa biyaya, pagpapala. Ayan, meron na hong mga clue, ano? Para at least madali na ho yung ating mga tanong. Unang tanong, anong salita na nagsisimula sa letter S? S. Ang bubuo sa kasabihan nating mga Pilipino. Oh, Father, kasabihan na naman, ano? Sabi ng kasabihan, hindi man agad, subalit ang tulong ng Diyos ay laging blank. Letter S. Letter S. Yan. Naka-blue. Dito sa gitna, Charles. Ang tulong ng Diyos ay laging sapat. Sapat. Ano, palakpakan naman natin, ano? Laging sapat. O Charles, diyan ka na muna sa gitna. Baka may magtataas ng kamay doon sa bandang dulo. Oh, ito, madali lang, ano? Taas ng kaagad ng kamay. Ano ang ibig sabihin ng pangalang Juan? Oo, yun. God is gracious. Palakpakan natin. Ano? Parang nadadalian na ata kayo sa mga tanong ko ngayon, ha? Hindi na kayo nahihirapan. Oh, pangatlong tanong. Anong salita uli? Anong salita na nagsisimula sa letter D? Letter D, ano? As in dog. Ang tumutukoy sa biyaya ng Diyos, ang bubuo sa kasabihang ito. Kasabihan uli. Sabi ng kasabihan, letter D, ang tao ay blank ng pagpapala ng Diyos, hindi siya imbakan lamang ng pagpapala ng Diyos. Okay. Letter D. Ang tao ay daluyan. Ano? Palakpakan natin si Clang. Congratulations. Ano? So, ang tema ng ating mga pagbasa ngayon ay patungkol sa pagpapala. No? Yung salitang pala. Alam natin yan sa Tagalog, di ba? Yung salitang pala, hindi lamang yan yung pala na ginagamit sa construction. Ano? Kapag sinabi nating pala, maraming kahulugan yan. Tatlong bagay ang pagninilayan natin ngayon. Pagpapala, pinagpala, nagpapala. Parang tongue twister ata yung mga tema ni Father ngayon. Ano? So, pagpapala, pinagpala, nagpapala. Kapag sinabi natin pagpapala, ang lahat ng ito ay galing sa Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagpapala. Galing sa Diyos. Sa ating ebanghelyo ngayon, malinaw na yung pagsilang ni Juan Bautista ay hindi gawa ng tao, bagkus galing sa Diyos. Sa kabila ng katandaan ni na Elizabeth at Zacarias, subalit kumikilos ang Diyos, nagpapala ang Diyos. Ito yung paalaala ni Malakias. Ang Panginoon ang dumarating. Siya ang naglilinis. Siya ang naghahanda. So mga kapatid, ang tunay na pagpapala ay laging nagsisimula sa Diyos. Ang lahat ay biyaya galing sa Diyos. Hindi po ito reward ng sipag lamang. Hindi ito tsamba lamang. Hindi ito swerte lamang.
No, kaya kung yung iba na naniniwala na may mga pampaswerte, may mga ganon. Hindi po. Ang pagpapala ay nanggagaling sa Diyos. Hindi dun sa pusang gumagalaw yung kamay. Bagkus ang pagpapala ay galing sa Diyos. No, hindi ito tsamba, hindi ito swerte. Ito ay grasya, biyaya na galing sa Diyos. Hindi man tayo karapat-dapat doon sa biyayang iyon, subalit iyon ay ibinibigay sa atin ng Diyos. So kapag nakalimutan natin, yun na ang lahat ay galing sa Diyos, ano ang mangyayari? Nandoon na tayo ay nagiging mayabang. Kapag hindi natin ni-recognize ang lahat ay biyaya galing sa Diyos, ang nangyayari, punong-puno tayo ng ating sarili. Magaling kasi ako matalino kasi ako Ako naman talaga ang dahilan ng lahat ng yan. Ako naman kasi ako lang at wala ng iba. Kapag gano'n ang nangyari, tayo ay nagiging mayabang. Subalit kapag ang lahat ay ina-attribute natin sa Diyos, nandoon ang ating pagpapakumbaba na ang lahat ay biyaya galing sa Diyos. At makikita natin yan sa katauhan ni Juan Bautista. Di ba ano ang sabi ni Juan Bautista? He must increase and I must decrease. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagpapala. Pero kapag ang Diyos ang pinagmulan, nagiging mapagpakumbaba ang tumatanggap. Ganun pala Yun ang unang lesson ng ating mga pagbasa ngayon. Ang lahat ay biyaya ng Diyos. Pagpapala. Pangalawa, ano yung pangalawa? Pinagpala. So kung ang Diyos ang pagpapala, meron naman siyang pinagpala. At sino ang pinagpala ng Diyos? Yang katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Pinagpala yan ng Diyos. So, sabihin nyo, Merry Christmas. Pinagpala ka ng Diyos. Mamamasko po. Pinagpala ka ng Diyos. Ang pinagpala ay ang tao, ang bawat isa sa atin. Tayo yung tumatanggap ng biyaya. Sabi ng Ebanghelyo, nagalak yung mga kapitbahay, yung mga kamag-anak ni na San Juan, ni na Zacarias. Nakita nila ang awa ng Diyos na kumilos kina Elizabeth at kay Zacarias. Dito nasubok yung puso ng pinagpala. So mga kapatid, ang pinagpala ay hindi lang yung natanggap natin. Bagkus ang pinagpala ay yung marunong makakita at marunong magpasalamat. Ganun pala yung pinagpala, na meron tayong biyayang natanggap galing sa Diyos at yung biyayang natanggap natin sa Kanya, ang ating tugon ay pasasalamat sa Diyos. Ang pinagpala ay hindi lang yung mga may natanggap, bagkus ang pinagpala ay yung marunong makakita at marunong magpasalamat na ang bawat isa ay may biyayang kaloob ang Diyos. Kaya nga mga kapatid, huwag tayong mainggit. Kung minsan sasabihin natin, bakit yun sa kanya marami? Bakit yun sa kanya ganito? Bakit yung kapatid ko ganyan? Bakit yung kapag-anak namin may malaking bahay? Bakit ako wala? Mga kapatid, ang lahat ay pinagpala ng Diyos. Tingnan natin, ano-ano yung mga bagay na regalo sa iyo ng Diyos. Hindi kinakailangan na malalaking bagay. Nandoon ang buhay, nandoon ang pamilya, nandoon ang mga kaibigan. Ang simbahan ay bahagi ng biyaya ng Diyos. Ang lahat ay biniyaan ng Diyos. Kaya nga, mabuksan nawa ang ating mga puso doon sa biyayang iyon ng Diyos. Sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin na nabuksan ang labi ng isang pipi, si Zacarias. Si Zacarias na napipi dahil pinagdudahan niya ang kalooban ng Diyos. Naalala niyo ba yung pinakamahirap na naging tanong ko doon sa question and answer? Anong salita
yung nagsisimula sa letter F. Naalala niyo pa ba yun? Anong salita yun? Formation, di ba? Ang sabi doon sa pagninilay, kaya raw pinatahimik si Zacarias, hindi lang dahil pinarurusahan siya, bagkus nandoon yung formation. Para na sa ganon, ma-appreciate niya yung biyaya na ibinibigay sa kanya. Ganun pala mga kapatid, ano? Sa sandali na hindi natin na-appreciate yung mga biyaya na kaloob sa atin ng Diyos, manahimik tayo. Tingnan natin yung mga biyayang kaloob sa atin ng Diyos. At siguro magandang tanongin din natin, yung mga kamag-anak, kaibigan, kapitbahay sa ating ebanghelyo ngayon, sabi doon, sila'y nakigalak kina Zacarias at Elizabeth. Magandang tanungin, tayo kaya, marunong kaya tayong makigalak sa tagumpay at sa biyaya ng ating kapwa-tao? Kapag yung kapwa natin ay nabibiyayaan, kapag yung kapwa natin ay nabibigyan, natututo ba tayong makigalak o inggit, galit, puot ang namamayani sa ating puso? Kapag ang biyaya ay nasa iba, kaya ko bang makisaya? Alam nyo, ang taong tunay na pinagpala, hindi naiinggit, bagkus nakikigalak. Ang isang taong pinagpala, marunong makigalak sa biyaya at pagpapala ng iba. Yun po yung pangalawa. Sapagkat lahat tayo ay pinagpala ng Diyos. Yung una, lahat ay galing sa Diyos, pagpapala ng Diyos. Pangalawa, meron tayong pinagpala. At sino yun? Ikaw at ako ay pinagpala ng Diyos. At yung pangatlong punto, nagpapala. Tayo ay daluyan lamang ng pagpapala ng Diyos. Ang misyon natin ay maging pagpapala din tayo sa iba. Hindi nagtatapos yung kwento sa kasiyahan lamang. Ang pangalang ibinigay ay Juan. At ano ang kahulugan nun? Sabi kanina, God is gracious. Sa Tagalog, mapagpala ang Diyos. Ang batang ito ay magiging paalaala ng grasya ng Diyos sa iba. Alam niyo ba na ang bawat isa sa atin ay si Juan Bautista? Na sana pagkatapos ng misang ito, kapag meron tayong nakitang kapatid natin na nangangailangan at hindi nakaka-appreciate ng biyaya at grasya ng Diyos, pwede bang maging daluyan din tayo ng pagpapala sa iba? Dito malinaw ang misyon natin. Ang pinagpala ay ipinapadala upang magpala rin sa iba. Ang buhay ni Juan Bautista ay hindi lang para sa kanyang sarili. Siya yung inihandang daan, ang magbabalik ng puso, ang magtuturo sa Diyos na dumating na. Kung ang biyaya ay nananatili lamang sa atin at aangkinin lamang natin ang biyaya, magiging maramot tayo. Pero kapag ito ay ibinabahagi natin sa salita, sa gawa, at sa awa ng Diyos, doon nagiging buo ang pagpapala. Tatlong bagay po ang pinagnilayan natin ngayong gabi. Ano yung tatlong salita? Pagpapala, pinagpala, nagpapala. Pagpapala galing sa Diyos, pinagpala ka ng Diyos, at tayo inaanyahan na maging pagpapala ng Diyos sa tanan. Juan Bautista, mapagpala ang Diyos. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. Amen. Magsitayo